Lagi kong babalikan yung mga panahon na walang wala ako. Yung mga panahon na nagko-commute ako. Yung mga panahon na puro ako utang. Yung mga panahon na walang naniniwala sa akin. Lagi kong babalikan. Kasi yun ang katibayan na kahit gaano man tayo kasablay sa buhay, kahit anong pamilya pa pinanggalingan natin, kahit anong hirap man yung meron tayo dati, kayang-kayang baguhin yun ni Lord. From dun sa pangit na sitwasyon, kaya kanyang alisin doon. Fresh na fresh sa isip ko yung mga panahon na talagang zero, yung mga panahon na walang naniniwala sa'yo. Grabe. Pero ngayon kung babalikan ko yun, grabe, ang layo na. Iba na yung buhay ngayon. Wala pa ako sariling bahay, pero meron na akong lupa. Dati naalala ko, pangarap ko lang magkaroon ng kahit mga 20k lang, 25,000 na regular na income. Sabi ko, tapos pagka nagkaroon akong 30, okay na ako dun, 30k. Sabi ko gano'n. Kaya lang mahirap kitain dito sa atin yan, sa Pilipinas, di ba? Hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya, pagka may pamilya ka na, hindi ka na pwedeng tumambay, hindi ka na pwedeng magpabanjing. Pero syempre yung iba nagagawa pa nila yan. Sabi, nagiging irresponsible sila sa ganung bagay, sa ganung part ng pagiging tatay, pagiging magulang, no? Ako kasi talaga lahat ng hirap sa buhay naranasan ko na. Naranasan ko manghingi ng pagkain, makikain sa ibang bahay, no? Magulam ng dipsy, magulam ng gatas, toyo, yan, yung mga yan. Mahirap, pero si Lord di naman siya nagpatalo dun sa problema na meron ako. Ganon din naman sa atin lahat. Si Lord di naman siya magpapatalo. Dahil kung ang problema mo ganito, yung finances mo talagang sira, o ibig sabihin talagang marami kang utang, marami kang malaki problema mo sa finances, si Lord di naman siya magpapatalo. Basta ibigay mo lang lahat sa Kanya. Basta makita ni Lord na sa Kanya ka magtitiwala. Especially sa ating sa mga katulad ko na mga Pilipino na hindi naman nakatapos sa pag-aaral. Yes, kailangan magtapos. Maganda na magkaroon ka ng diploma para mas mabilis mo maabot yung mga pangarap mo. But the thing is, kung wala ka naman pagkakataon na makapagtapos, wala kang kakayahan, walang magulang na pwede magpaaral sa'yo, wala ka talagang choice eh. Yun yung maganda eh. Dinala ako ni Lord dun sa season ng buhay ko na wala akong choice kundi magtiwala sa Kanya. Meron akong sirang pamilya, hindi buo yung pamilya ko. Wala akong pwedeng asahan dahil mahirap kami. Dumating ako dun sa point na parang nasabi ko sa sarili ko na, totoo ba? Kaya ba? Kaya ba akong ipasa yung sarili ng Panginoon? Kaya ba na iangat ako ng Diyos? Kaya ba na magkaroon ako ng buong pamilya kung galing ako sa sirang pamilya? Di ba? Pero lahat ng mga tanong ko na yun, talaga, lahat ng tanong ko na yun, sinira ng Diyos. Pinahiya ako ng Diyos dun sa bagay na yun. Lahat ng tanong ko na yun, pinahiya ako ng Diyos. Kasi sabi ni Lord sa akin, ano ba tingin mo sa akin? Diba? Wala ka ba tiwala sa akin? I am the Alpha and Omega. Siya ang simula at ang wakas, and He knows everything. He is omniscient, omnipotent, and omnipresent God. Walang imposible sa Kanya. Lahat ng sira kaya niyang buuin, because He can make something from nothing. Ganon si Lord eh, ganon siya katindi.
Kaya lahat ng meron ako ngayon, ala pa to. Patikim pa lang to ni Lord. Sabi ko nga, yung dating nagko-commute, no? Yung dating walang sasakyan, kahit bike wala. Diba? Ngayon, ilan na yung sasakyan natin na pumapasada. At di lang naman ito yung source of income natin, may iba tayong source of income. Hindi pa tayo mayaman, hindi pa talaga tayo masasabing sa standard na mundo na successful. Pero isa lang naman yung alam ko pwede mong sabihin na successful ka na kung nagagampanan mo na yung purpose ng buhay mo. Ano ba yung purpose ng buhay mo? Kaya ikaw na nanonood nito, na hanggang ngayon nanonood ka pa din, isa lang gusto kong iwanan sa'yo. Kung feeling mo parang hindi mo kaya, at nakikita mo din talaga na hindi mo kaya, kung sa tingin mo parang wala kang mararating sa buhay, parang sinukluban ka na ng langit at lupa, tandaan mo to. For He knows the plan He has for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope in the future. Yun yung plano ni Lord sa atin. Yun yung plano niya. But the first thing na kailangan mong gawin is to accept Jesus as your Lord and Savior. I-invite mo siya sa buhay mo, sa puso mo, na pumasok siya, na siya yung maghari sa'yo, siya yung maging driver ng buhay mo, siya yung masunod. Kasi kaya lang ayusin ng Diyos yung isang buhay kung yung buhay na yan Kanya. Kasi kung hindi mo naman binigay yan sa Kanya, hindi niya yan kayang ayusin. Kasi yun yung kaibahan natin sa lahat ng nilalang niya ng creation niya Tayo may sarili tayong desisyon. So what is your decision? Diba? So hindi ino-honor ni Lord yan. Hindi niya yan hahayaan na siya yung masusunod. Ikaw ang masusunod sa buhay mo. Either you give your life to God, o mabuhay ka para sa sarili mo diskarte, sarili mong alam. Kaya nga maraming buhay ngayon sira kahit may pera, dahil wala, yung buhay nila sila na susunod, yung buhay nila sarili nilang diskarte. Marami akong kilala ganun, may pera, sira naman ang pamilya, sira ang buhay, malungkot. Bakit? Ba't ganun? Kasi wala kay Lord. Yun yung problema. Kaya ako bilang isang magulang din na kagaya nyo, no, sa mga nanonood dito, kahit hindi ka pa magulang, hindi ka pa nanay or tatay, daddy at mommy, kung alam mo na sira yung buhay mo, isa lang gusto kong sabihin sa'yo: bigay mo yan kay Lord, si Lord mag-aayos na. So yun lang po. Mag-ingat po kayo lagi. God bless everyone.